trabaho. Kung isang taon sila, meron pa siyang na buwan na sweldo na dapat babayaran dahil yung kanilang kontrata ay hindi natupad. At may insurance sila against risk. At kung mamatay, katulad ng mga nasa Afghanistan, ay namatay sila, ay babayaran din sila kahit sila ay illegally recruited. Kaya nga yung ating kaso ay hinihingi natin sa Korte Suprema na maging legacy nila. Kung nabanggit na kanina habang nag-usap tayo, bago nag-umpisa, na Korte Suprema ng Constitution Day, through the Chief Justice, sinabi nila yung rate of kalikasan. Yung mga pangalagaan ng mga bundok, ang mga gubat, ang mga dagat, mga ilog, ay pangalagaan din ang ating mga OFW. Meron na tayong rate, yung Bill of Rights natin, under Article 3 ng ating Section 1 ng Saligang Batas, at yung mga International Bill of Rights, at saka yung United Nations Human Rights Commission, at lahat ng agency instrumento ng UN ay naglalagay ng mga hiningi at nanalo na kami dyan sa NLRC noong December 2002. Ibabalik lamang ng Korte Suprema, tandaan po, yung panalo na yan at mabibigyan ng protection yung mga binanggit kong mga kawawa mga Pilipino. Okay, no? Tama-tama yung banggit mo, attorney, no? So yan pa yung mas mahalaga. Kaya dapat ay magdesisyon na ang Korte Suprema at patuloy nga tayo nananawagan sa ating programa, no? Kada Lunes, ano po, na dapat ay pakinggan naman ng Korte Suprema kung nais nilang mawala na yung mga kawaawang kaso ng mga OFWs, no? Maliban na lang, kung patuloy lang gusto nilang magkaroon ng ganyang mga kaso, sige, huwag nilang desisyonan. Pero ano naman klase yun? Okay, so ang ating pong programa ay nag-iimbita po sa inyo. Kung meron po kayong nais itawag, ang ating pong mga numero ay 895-4460, 895-4460, 8978374, 8978374, at syempre sa ating cellphone na maaaring i-text 0921-662-9917, 0921-662-9917. At syempre sa ating pong mga kapatid na nakikinig ngayon, mga may pamilya po kayong OFW na ngayon ay nasa ibang bansa, kung pwede po silang makapanood at mapakinggan ang ating pong programa tuwing araw ng Lunes. Ano po? Sabihin nyo po sa inyong mga kamag-anak o kayo mismo po. Punta lamang po kayo sa YouTube. Ano po? At i-search nyo lamang po ang DZRJ Mate OFWs. At syempre, yung petsa po ng kada Lunes. Ano po? At ang ating pong programa ay inyo na mapapanood. At pwede nyo pong ipasa yan sa inyong mga kamag-anak na nandyan pa po sa labas ng Pilipinas. Ano po? Inulit ko po, DZRJ Mate OFW. Okay, yan lang po ang inyong dapat i-type. Well, meron tayong text dito mula kay Albert. Ang sabi niya, lahat ng presidential candidates, lahat hahanguin sa kahirapan ang mga mahihirap. Talo sila kay ERAP para sa mahihirap na magpermanente sila sa kahirapan para lagi silang mamahalin ni ERAP. Yun, ano? Lupit na, ha? Mas gusto ni ERAP na maging mahirap tayo lahat para palagi tayong mamahalin ni ERAP. Okay. Ito po, meron pang text ng isang OFW, si John Modesto. Mabuhay po kayo. Attorney Jerry, lagi kaming kasama sa lahat ng laban po ninyo. Walang iwanan. John Modesto and company, marami pong nakikinig sa tagaroon yan sa Taytay. Taytay Rizal, ha? Binanggit good health. God bless. Okay, magandang gabi po sa inyo dyan sa Taytay Rizal. Okay, sinong walang money? Kami rin nananawagan uli sa Korte Suprema hinggil nga rito sa kaso ng Browning Road. Unang-una, ito ay 27 anyos na ito. Gaano naman katagal? Ano ba ang ginagawa ngayon ng Korte Suprema? Dahil ito, tuwing Lunes talaga, maririnig nila hanggat hindi sila gumagawa ng paraan para bigyan ng maagarang desisyon itong aming kaso. Nakakalungkot naman. Ano ba ang nangyayari? Dahil kami umaasa na bigyan na ng agarang solusyon itong problema ng Browning Road. Nakakapagtaka dahil wala na, parang ang balakid dito
mismo ang Korte Suprema dahil hindi sila agaran nagbibigay ng decision dito sa aming problema. Ay, itong aming kasong ito, kulang-kulang na 300 ang namamatay dito. Ito na lang nila tingnan kung bakit hindi sila gumagawa ng paraan para mabigyan ito ng decision. Napaka malalim na palaisipan ito. Mr. Justice Puno, malalim na palaisipan. Bakit ayaw nyo bigyan ng solusyon at agarang desisyon itong aming problema? Tatanungin pa sa ako. Huwag mo na itanong sa apo mo dahil narinig na yan ng nakakaraming mamamayan. Huwag mo na itanong sa apo mo. Gumawa ka na ng agarang desisyon hinggil dito sa aming problema. Browning Road. Salamat. O baka may pinapaaral na ako pa. Ay, pwede. Huwag lang ibigay sa anak mo. Baka tapusin ka agad yung Kaso. kaso. Okay. Rick. At katulad nga ng sinabi ni kasamang Manuel Olidan, wala nang balakid pa o mga hadlang para ilabas ng Korte Suprema ang final decision sa ating kaso. Kaya naman sa inyong mga kasamahan namin na OFW claimant ng Brown and Root, at magtyaga na lang tayo ng konting panahon, maghintay-hintay na lang tayo at darating ang katarungan at ang biyaya para sa ating lahat sapagkat tayo ay nasa panig ng katarungan at nasa panig ng katotohanan. Yun lang mga kasama, magtyaga-tyaga na lang po tayo ng konti. Lalo na doon sa mga nagteletext sa akin, wait. Okay, at syempre si Amado Bruce. Pares po ng mga nabanggit ng aming mga kasama, particular si Attorney, yung sabi niyang tungkol sa mga justices. Ang totoo po, ang nararamdaman ko, Kasalde, masaya ako nung una. Dahil nung nagkaroon ng crisis dyan sa Supreme Court, ang sumisigaw kami ng iligtas ang Korte Suprema. Save Supreme Court, ha? Save Justice Puno, save OFWs. Pero ngayon, ang nararamdaman ko, Kasaldi, iba na eh. Ano na? Parang nararamdaman ko, justice delayed, justice denied. Dahil sa tagal ng panahon, kami kumakampi sa mga Korte Suprema dahil sa kanilang mabuting gawa. Pero nagtataka ako kung bakit wala namang aksyon. Ang tagal. Yung tagal ng panahon ng pag-aantay. Mahirap eh. Ang daming mga may sakit na. Lipas na sa panahon ng mga ang edad. Wala nang hindi na makakapaghanap buhay. Tapos ganun pa. Kaya please, Chief Justice Puno at sa lahat ng maestrado ng 3rd Special Division ng Korte Suprema, dalian nyo naman po, nakikiusap kami. Dati sumisigaw kami ng iligtas ang Korte Suprema sa mga nagbibintang ng may mga korupsyon. Iligtas ang OFWs. Ngayon, ayaw kaming gawa ng aksyon kaagad. Pinatatagal. Saan kami talaga papanay? Dati umaasa kami sa kanila eh. Pagkatapos ganyan, wala. Salamat po. Okay, bigyan naman ng pagkakataon si Rolly. Rolly, ano yung panawagan sa Korte Suprema? Sa personal nila. Kasi, di ba po itong kaso ng Rolly, ito yung kasama siya doon sa 1,000 mahigit, 1,600 na nirecruit nitong mga 2007, 2008. At sila ay nakarating din at nagtrabaho sila sa Texas, sa Oklahoma, at ibang lugar na estado. At sila ay ang masakit ko na hiningan pa sila bago sila umalis ng 100,000 pesos na parang